Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Garbage truck kag gipalit sa miaging administrasyon sa Mandawi City. Gibalik sa supplier kay mahal ra kaayo. Mga infrastructure projects sa probinsya sa Sugbo gipaubos na sa halapad nga review. Kontrata gikan sa mga diskaya gikuha sa duha ka mga bulk water supply project. Hangtod piso nga aumento sa produkto sa petrolyo nauman sa mga motorista sunod semana. Menor de edad nga lalaki sa Lapu-Lapu City gikulata sa duha ka mga lalaki. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sari 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, giingong overprice sa garbage truck nga gipalit sa miaging administrasyon ipabalik sa syudad sa Mandawi. Kani administrator aduna usay depensa sa mao nga pagpalit. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kasamtangang nagpondo kilid sa Mandawi City Sports Complex ang duha ka mga dump truck. Ang maong mga truck gipalit sa miaging administrasyon nga gamiton unta alang sa pagkolekta sa basura. Apan sa papeles nasayran sa bagong administrasyon nga posibleng overprice ang maong mga sakyanan. Gibutyag ni Attorney Gonzalo Maligon, ang city administrator, nga mokabat sa 21.9 million pesos ang duha ka dump truck, dulan 11 milyones pesos ang matag usa. Apan sa ilang gipahigayon nga market check, nasuta nga ang susamang mga unit mahimo ra untang mapalit sa 3 milyones hangtod sa 6 milyones pesos. Disadvantageous kay sobra pagka-overprice. Imagine ang 11 million is 1 unit kung kani ipadayon. Pero pwede ra gid ay nga duha ka units ang mapalit similar specs. Nasuta usab sa kasamtangang administrasyon nga ang duha ka truck 2017 pa nga model ug ang usa niini ang narehistro na sa pribadong individual. Person na ba? 2017 model. Mura niya 11 million din diyan namin yung niutingkay. Ang Department of General Services pinaagi sa memorandum nga giendorso ni Mayor Tadeo Junque Uano, mirekomendar nga dili una dawaton ang maong mga truck hangtod nga mahatag ang kompletong dokumento ug matubag ang tukmang presyo. Sa iyang bahin sa usa ka mensahe, matod ni Attorney Jamaal James Kalipayan ang kanhi administrator nga dili una siya mo komento sa presyo tungod ang gibasihan sa kasamtangang administrasyon ang inisyal lang nga market check ug dili pa sa lehitimong supplier sa gobyerno. Matud usab niini nga ang truck gipalit pipila na lang kaadlaw sa pagtapos sa ilang termino ni atong Hunyo 30. Busa wala na sila kontrol sa actual nga na-deliver. Dugang niya nga ang kasamtangang administrasyon ang modesisyon kung dawaton ba o dili ang mga unit, ilabi na nga wala pa man kini mabayaran. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga kasamtangang infrastructure projects sa probinsya sa Sugbo ipaubos sa makuting pagsusi subay na sa nahimong mando ni Gobernador Pamela Baricuatro. Kontraktor nga gipanag-iya sa pamilyang Diskaya gikuha na sa Kapitulyo alang sa duha ka bulk water projects. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ning simanahan lang ni mando si Gobernador Pamela Baricuatro og halapad nga review ngadto sa 154 ka mga infrastructures sa probinsya sa Sugbo. Sa kasamtangan ana sa 28 kanila ang gitugutan na nga makapadayon. Apan nadiskubrehan nila ning bag-uhay lang nga gikuha sa Kapitolyo ang serbisyo sa contractor nga gipanag-iya sa pamilyang Diskaya alang sa duha ka mga proyekto.
gikuha sa nakalabayng administrasyon ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation alang sa bulk water projects sa lungsod sa Alegria ug Malabuyok. Mikabat kini tanan-tanan og 180 million pesos og nasugdan niya tong tuig 2023 ug 2024. Gikumpirmar ni Assistant Provincial Administrator Aldwin M. Pases nga wala pa nahuman ang mga bulk water supply projects. I think you know naman na, di ba, kung nabay yung flood control project si Cebu Province, which is wala, di ba, wala. Pero patong napagawas na si President BBM og list of contractors na nanay mga orders at ana. So another sad nagi-mention ni go, please make sure na watay existing contracts with these following contractors. Usab niya nga igo lang silang nagpanagana aron kalikayan ang posibleng kahasol nga masugatan, ilabi na nga nagatubang og gilabiyang pagsaway ang mga diskaya. Kining tanan gihimo pinagi sa Project Monitoring Council nga maoy mangunay sa pagsusi sa mga gipanghimong proyekto ngadto sa kalungsuran. Pero at least you know na based on the investigation nationally ni abot na gyud sad ni ang mga contractors diri sa Cebu. As I think nakita naman sad ninyo with other documents na nirelease karon, this worth also billions already. Not just in one district but includes all even other districts. Sa Dibre 4 karong adlaw, mipasalig siya nga ilang ipagawa sa gitakdang panahon ang mga nakuhang kasayuran kung aduna bay mga questionable infrastructure projects sa probinsya. Agi kini sinimong saad nga transparency o accountability ngadto sa tanang mga Sugboanon. Gian Navarro, CCTN News. Gusto nga subayon ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang mamahimong dangatan sa Cebu Bus Rapid Transit Project atol sa ilang pilot testing karong nga September 15. Matod ni Archibal nga pinagi sa napo kaadlaw nga dry run, tan-aw nila ang mga masugatang diferensya o giyango sa mga manakayay aron kini mahanay. Gipahibaw siya ni CBRT Project Manager Norvin Imbong nga hingpit na nga masugdan ang operasyon sa CBRT Package 1 karong September 25 nga posibleng tambungan mismo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagmalaumon usab si Archibal nga mahimong mabungahon ang pagtesting sa CBRT bisan og adunay kabag-uhan sa liderato sa Department of Transportation. Pagtrabaho sa 2.5 bilyones pesos nga government center sa siyudad sa Mandawi posibleng ipahunong. Kini samtang nagpaabot ang syudad sa kumpletong detailed engineering design o estimate. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Pipila ka buwan human masugdan ang pagtukod sa binilyon nga government center sa syudad sa Mandawi. Nasuta nga wala pa nakasumiter og kumpletong detailed engineering design ug estimate ang kontraktor nga WT Construction. Subay ni ini, matod ni City Administrator Attorney Gonzalo Sali Maligon nga nisugyot ang City Engineering Office og duha ka semana nga suspension ni adtong Agosto 19. Ang detailed engineering design kinahanglan untang mahatag Enero karong tuiga, 4 ka buwan human sa notice to proceed ni adtong Setyembre miaging tuig. Apan matod ni Maligon nga conceptual design pa lang ang napasa sa kontraktor ngadto sa syudad. Patrabaho ka nga wala kay approve nga mo na nagsabot na ta mao gina mo ginay dakon sa ligi mo ginay kuan sa dagway sa slides di man na mahimo. Gihatagan pa og usa ka semana nga extension ni Mayor Tadeo Junque Uwano ang kontraktor aron kalikayan ang delay. Hinuon miaging semana ni sumiter og dokumento ang kontraktor apan i-review pa kini sa City Engineering Office. Hinuon bisan sa kakuwang sa detailed engineering design, matod ni Maligon nga dili kini makaapekto sa 2.5 billion nga budget. Fix naman but maka-affect siya sa time frame sa pag-complete ba mo nang gusto unta nato dalion. Mabitaw ang paglingkod ni Mayor pag July iyang gipa-resolve. Sa uwahing inspeksyon sa mayor ni adtong Hulyo, matod sa kontraktor nga naana sa 12% kompleto ang proyekto. Ang government center gitukod sa compound sa kanhi CICC o gilaraw nga mahimong one-stop hub para sa tanang opisina sa syudad ug ahensya sa gobyerno. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Hugot nga pagpatuman sa discount ug ubang benepisyo alang sa mga senior citizens ug PWD sa siyudad sa Sugbo, gipanawagan ni Konsehal Cicinio Andales. Kinahanglanon ang istriktong pagpatuman niini sa mga establishmento uban nga mga hinahingtungdang ahensya sa gobyerno. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaambit ni Konsehal Cicinio Andales atubangan sa konseho ang mga reklamong gipadangat sa managlaing senior citizens sa syudad sa Sugbo nga giingong gihikawan sa mga benepisyo. Adunay mga butika nga nagdumili sa paghatag og 20% discount ngadto sa mga edaran aron makapalit og tambal. Samtang wa kabantay ang mga tindahan sa 5% special discount alang sa mga nagunang panginahanglanon. Nagdumili usab sa paghatag og diskwento ang mga public utility drivers ngadto nilang lolo ug lola. Maong nabantayan ni Andales nga giingong nakalimtal na lang ang mga probisyon sa Senior Citizens Act ug uban pa. Maong gipanawagan niyang pahugtan among lagda lukop syudad sa Sugbo. Number 3, Mr. Chair, to establish a rapid response hotline and complaint desk in order to create a dedicated channel for reporting violation with guaranteed rights of the senior citizens and to follow up and make a resolution. So sa mausap ang problema nini ngadto sa ubang mga persons with disabilities, diin nahikaw na sab sila sa maong benepisyo. Maong giauhag ni Andales ang Office of Senior Citizens Affairs kon OSCA o Persons with Disabilities Office kon PIDAW sa striktong pagpatuman sa maong mga balaod. Inubanan kini sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno aron makasusi sa mga tindahan ug ubang establishmento kung strikto bang gipatuman ang diskwento ug uban pang mga benepisyo. A society is judged not by how it treats its powerful, but by how it honors the elders. These laws are not favored. They are rights embodied therein. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, hangtod piso nga aumento sa petroleum products lauman sa mga motorista sunod semana. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer.
pa manggugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu. 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 For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu. 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Balik sa atong mga balita. Gihulagway sa mga progresibong grupo sa Sugbo ang nagbaha ang kinawatay sa gobyerno tungod sa questionabling flood control projects. Tuyong mipahigayon ng maong grupong protesta at ubangan sa buhatan sa DPWH sa Dakbayan sa Sugbo dungan sa budget deliberation sa ahensya. Gilabayan nila og tamatis ang atubangang bahin sa DPWH Cebu City District Engineering Office isip simbolo sa ilang kasuko. Matod ni Jaime Paglinawan sa Bayan Central Visayas nga angayang manubag ang kinsang nalambigit sa anumalosong matang sa proyekto. Kay tungod sa nausik nga pondo sa gobyerno nga niabot og trilyones, nahikawan hinuon ang mga kabus. Kapin sa usa ka gatos ka mga pulis og force multipliers mohatag og hugot nga seguridad atol sa 3 ka adlaw nga bar exam nga magsugod karong Domingo. Kabalayan nga duol sa USJR Basak Campus giawhag nga dili magsaba-saba kung magsugod na ang pasulit. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo sa 3 ka adlaw nga bar examination nga himuon karong Domingo, September 7, 10 ug 14 nga ipahigayon sa University of San Jose Recoletos, Basa Campus. Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa Cebu City Police Office nga taon-taon na nila kini nga gipangandaman ug na sila sa 100% nga andam na. Usa ka gatos ka security personnel ang ilang ipagatap sa gawas ug sulod sa tunghaan 80 niini sa PNP ug 20 sa mga force multipliers sa pagigalayon sa Office of the Judiciary Marshals nga maoy lead agency sa seguridad sa Tibok Bar Examination. Maabot sa 1,300 ka mga bar examinees ang hatagan sa seguridad sa kapulisan gikan sa pagpangabot niini hangtod nga makabiya sila sa USJR campus. Okay, yung sa bar exam natin to be held on September 7, 10 and 14. So this is a 3-day activity and the venue is at USJR in Basak campus. We have an estimated crowd of 1,300 bar examinee. Yan ang ini-expect natin na kukuha ng mga exam during that time. And with that, we deployed more or less 180 PNP personnel and sa 20 yung ating force multiplier. So more or less 100. And pwede pa tayo magdagdag kung kinakailangan at depende sa situation. But our observation with last year and sa ngayon ay peaceful naman. Wala naman tayong naging problema. Tanang ordinansa sa sulit sa Sugbo ang ilang ipatuman sama sa Likorban ug ang pagsaba-saba panahon sa oras sa bar exam. Karon pa lang doon na mga pulis ang kasamtangan kag ipabantay ni Figueroa sa venue ug doon na sila ibutang ang mga police assistance desk aron nga maiduulon kung doon ay motumaw nga problema sa seguridad. Dapat yung paligid na yan ay nag-coordinate tayo sa barangay na sumasakop sa area na most probably dapat wala talaga i-implement talaga natin yung solemnity nung lugar na yon dahil siyempre nag-i-exam sila dapat tahimik talaga. Wala usab sila makadawat og hulga sa seguridad apan gisiguro ni Figueroa nga manang puso na maong dako nga kalihukan ilang patuyukan og daghang pulis ang tibok vicinity sa tunghaan. Arnold Bustamante, CCTV News. Dulan usa ka gatos ka milyon ka pesos nga budget alang sa pagpanindot ug pagpalambo sa mga bus terminals nga gipadagan sa Kapitolyo giduso sa kadagkuan. Samtang ipatunhay sa bagong terminal manager ang disiplina sa mga operators ug pasahero. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro.
Atol sa unang semana sa pwesto, gibutyag sa bagong terminal manager nga si Ahmed Quizon nga ilang iduso ang dulan 100 million pesos nga pundo nga gamiton sa sunod tuig alang sa pagpalambo pa sa North ug South Bus Terminal ngadto sa Kapitolyo. Gamiton ang dakong bahin sa mong pundo alang sa pagpanindot ug pagpaayo pa sa mga buhatan sa terminal. May namdumang usa sa mga gisaway ni Bari 4 ato sa nakalabay niyang pagbisita sa South Bus Terminal mao ang mga nangaraan ug nangadunot nga bahin niini diin delikado na alang sa mga pasahero. Gawas sa pundo, magkinahanglan usab og igong panahon ang mga kadagkuan alang sa pagpa-renovate pa sa palibot sa terminal aron mas munindot og mas mahapsay pa ang pamati sa sulod. The provincial government of Cebu was forced to absorb and accommodate the VHARs in the Cebu South Bus Terminal. So that makes it more congested. So this is one of the problems, of course, that the governor has ordered us to solve either in the short term or in the long term. Naipagdemang gimuan o paagi ni Quizon mao ang pagdagsa sa daghang mga pasahero matagting bakasyon. Hinuon gisiguro nilang di mahasol ang mga manakayay sa pagpaabot aron makalarga na ang ilahang pampasahero ang bus paingon sa tagsatag sa nilang patulungan. Number one, we have plenty of facilities to maintain there. No, we have a building there, whereas in the North Bus Terminal there is no building there. There are only tents. No? So sana siya. And number two, we also spend for more personnel who are assigned to undertake different kinds of work in the CSBT rather than in the CNBT. Naimong ni Regional Director si Quizon sa LTFRB7 mong pinaagi sa iyang mga kasinatian. Buot ngay patuman ang pipila ka mga reforma aron masiguro ang pagkadisiplinado sa mga bus drivers ug operators. Kini aron makalikay sa disgrasya o magpabiling luwas ang ilang mga biyahe. Kung sila, kung mag-unloading sila, naghuman nilang unloading, kinahanglan mo gawa silang balik. Kung busod lang sila kung panahon na ating loading nila. That way, walay daghang mag-standby soon sa terminal ng mga vacant buses, and so therefore that is one way of decongesting our terminal facilities. Navarro, CCTN News. Lauman ang mga posibleng kabag-uhan bahin sa ginangatan sa tanang mga empleyado sa Cebu Provincial Capitol karong katapusang bahin ning buwan sa September. Gikatakdang mahuman ang 3 ka buwan nga performance review sa tanang mga job order, casual o contract of service workers aron sutaon kung angayan ba silang magpabilin sa serbisyo. Gibutyag ni Provincial Information Officer Ain Jeliz Orong nga pinasubay kini sa mando ni Gobernador Pamela Bari 4 nga kinahanglan tarong ang performance sa usa ka empleyado. Dugang pa nga apil sa gipaubos sa pagsukit-sukit sa kalidad sa trabaho ang mga department heads aron dili mausik ang buhis nga maoy gigamit sa pagpasweldo. Sa ihap gikan sa Human Resource and Development Office, kapin 2,000 ang mga job order employees, 292 ang casual ug 233 ang co-terminus workers. Moabot sa 85 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Treasurer's Office gipaubos sa surprise drug test karong adlaw. Gilauman sa close-up ang sagunson nga pagpaygayon og kinalit nga drug test sa nagkadaiyang mga buhatan tungod sa direktiba sa mayor. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Gipaubos sa surprise drug test ang 85 sa 86 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Treasurer's Office kaganihang buntag. Ang usa nga wa na paubos naka-scheduled leave karong adlaw. Mato di Gary Lau ang pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kun close-up nga sa direktiba ni Mayor Cindy King Chan kinahanglang subsub ang ilang pagpahigayon og surprise drug test ngadto sa nagkadiyang mga buhatan aron sa pagsiguro nga drug-free workplace ang Lapu-Lapu City Hall. Our good mayor gave us an instruction that ipaubos gyud og nga surprise drug test ang ato ang matag departamento, no? That's then so from time to time we will be doing a surprise drug test. Unang napili ang City Treasurer's Office apan gibutyag ni Lau nga wa sila gidudahan sa mong buhatan. Which our City Treasurer's Office was also surprised of all because they were also thinking ang Mayor's Office may among unahon. Wala may hinuntay pagduda, no?
So, moto nga tanan atong gipapaubos. Iniusab mo ay permerong higayon nga napaubos sa surprise drug test ang Treasurer's Office karong tuiga. Nang hinaot sila nga way magpositibo kanila, ilabi na nga sa nang labay nga mga higayon, wa sila'y natala nga nagpositibo gikan sa maong opisina. Samtang 23 usab ka mga trainees sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang gipaubos sa surprise drug test kaganihang buntag, subay sa hangyo sa pangu sa mong buhatan nga sina Jel Banyasha, aron kini sa pagsiguro nga way nagamitan kanila og illegal nga drogas. Ang resulta sa mong drug test gilaumang mogawas karong Lunes. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Lauman sa mga motorista ang laing pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo karong sunod semana. Sa nahimo nga pagbanabana sa Department of Energy, dugangan og piso ang kada litro sa gasolina. Samtang piso og 40 centavos usab ang uminto sa matag litro sa krudo og 80 centavos usab ang uminto sa kada litro sa kerosene. Matod ni DOE Oil Industry Management Bureau nga resulta kini sa nahimong pagbaligya sa lana sa kalibutanong merkado karong nga semanaha. Pipila sa mga nagtukmod sa laing uminto sa petrolyo mao ang sanksyon sa Amerika ngadto sa Iran ug nagkagrabe nga airstrike sa Russia ug Ukraine. Mosunod, minor de edad nga lalaki sa Lapu-Lapu City, gikulata sa duha ka mga lalaki. Kano guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Your song, Your music. your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss you, let me live so wide. The things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mo
manggugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Dita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sa gitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kamuhay ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, minor de edad nga lalaki gitiunan og armas o gikulata sa duha ka mga lalaki sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang biktima og mga kaubanan niya gihinganlan og mga addicts ang mga suspek hinungdan nga gihagad kini og sinumbagay. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gitiunan og armas ug gikulata sa duha ka mga lalaki ang usa ka 17 anyos nga menor de edad sa sitio Danaw-Danaw, Barangay Basak, Lapu-Lapu City niadtong Setyembre 3 pasado alauna sa kadlawon. Ang biktima nagpuyora sa naisgutang lugar samtang ang mga suspect nagpangidaron og 24 ug 21 anyos nga nagpuyora gihapon sa subdivision sa Mongdapit. Matod sa biktima nga nagtambay sila ni anang higayuna uban ang iyang mga barkada. Nilabay ang duha ka mga lalaki o gihinganlan sila nga mga adik. Hinungdan nga ang usa sa kauban sa 17 anyos nang hagad og sinumbagay. Wa kini panumbalinga sa mga sospek og nipauli. Apan nibalik ang duha og nagdala na og kalibre 38 nga revolver. Pagbalik na nagdagpusil, dayon ang kato mong kauban kanang nganagan. Nya ako kawam ko dagan kanawam ko sala. Moto gikuan ko gikulata ko din. Nagdapoy og armas niya ang iyang 38 kay gasong agtang ginana ang bala. Sumapa sa biktima nga gisumbag o gipatira ng iyang naong o gibunalan siya og armas dapit sa iyang tangkugo. Ang mong insidente nakuhaan pa sa CCTV. Niadtong Miyerkules sa gabi ang 21 o 24 anyos nangayo og pasaylo sa panimalay sa biktima apan wa kini dawata sa pamilya sa 17 anyos tungod kay desidido silang mopasaka og kaso. Nibutyag ang biktima nga tungod niini nakadawat siya og pagpanghulga. Saad sila nako basta daw din ako sa pasiloon ilan na ko patyon. Gusto ka maprisugid. Hinungdan nga karong hapon, nagatubang ang biktima. Inahan sa biktima og mga sospek sa buhatan ni Congressman Junior Dahong Chan tungod kay gusto sa inahan nga magbuhat sila og kasabutan. Nagmahat sila nga, kung dili may makapasaylo, ila jud kon patyon ako anak. O dapat
mga jud kog nga kanang tabang ba nga kanang ma-priso bitaw sila nga wa tay kagawasan kung mahimo lang nya papirmahan pud ako sila nga magkinaon sa kuanak sa gawas sila kung pangitaan. Isuwayan pagkuha sa mga sakop sa media ang habig sa mga sospek apan nagdumili kini sa pagtubag kung anong gikulata nila ang maong minor de edad. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mga labor groups na nawagan na tubangan sa Dole 7 nga mahatag na ang hangtod 1,200 pesos nga inadlawng suhulan sa Central Visayas. Hinuon nahimong malinaw ang nahimong protesta kadugayan. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nagtapok at tubangan sa buhatan sa Department of Labor and Employment 7 ang mga progresibong grupo sa masa bagong alyansa makabayan kung Bayan Central Visayas, Anak Bayan o Kabataan Party List, ubos sa sugbuanong mamumuong nagkayusa alang sa living wage aron ilang subling ipanawagan ang dugay na nilang gitinguha nga mahatag na ang usbaw nga 1,200 pesos nga suhulan sa mga mamumuo. Mato ni Jaime Paglinawan, ang chairperson sa Bayan Central Visayas, nga human sa gihimong nga public hearing nga gisugdan atong Agosto 19, 2025, gisugdan na usab karon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang deliberasyon aron dunggon ang pagsaka sa suhulan sa mga mamumuo sa Central Visayas. Tungod nini ilang gipanawagan nga ihatag na sa mga trabahante ang suhulan nga makabuhi sa pamilya. Diin ilang gilatag kung unsa man ang angayang na karon nga madawat nga sweldo sa mga mamumuo. Sanglit ang kasamtangan nga madawat nga inadlaw sa mga trabahante karon di gyud paigo. Sa ni ang kasamtangan nga suhulan karon dinhi sa Central Visayas ang 453 pesos dungagan siya og 747. Nya ang 463 dungagan siya og 437. Ang 5-uwan dungagan siya og 699. Aron mo tibuok siya og 1,200. Di pananog sa iyang kasagmuyo si Paglinawan nga bisan sa gipasiatab sa Philippine Statistics Authority kon PSA nga ang Central Visayas usa sa labing paspas ang pagsaka sa ekonomiya sa Pilipinas, din ang naghago nini mao ang mga yanong mamumuo. Gani sa dokumento nga ilang gihuptan nakamugna ang mga trabahante sa maging tuig og 1.28 trilyones ka pesos di misaka kini itandi sa 1.11 trilyones ka pesos sa netong 2022 nga mahinungdan nga angayan lang nga ang hatagan na usab sa pagtagad ang mga trabahante nga may susi sa kalambuan sa ekonomiya sa Pilipinas. Sakit kay malandungon sa atong mga igsoonang mamumuo nga panahon nga mopagawas og mga gingon financial statement nisaka ang net income no sa mga negosyante, nisaka ang limpyong kita sa top 1,000 corporation no gani sa talaan 2.4 trillion ang limpyong kita nganong dili man sila makahatag. Bilanat lang og pila ka minuto sa ilang programa og daing pamauli dala ang paglaom nga dunggon sa kadagkuan sa pamuo ang ilahang mga yangungo. Si Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa Sugbo, personal nga nagsupervise sa mga sakop aron pagbantay sa gihimo sa mga reliyesta. Mihulagway nga malinawon ra ang gihimong protesta sa mga progresibong grupo. Gimanabanan ni Figueroa nga naara sa kapin 30 ka mga tawo ang misalmot sa mga kalihukan nga wala makabalda sa dagat sa trapiko. Sanglit wala man usab sila maghimo og illegal nga kalihukan. Ito may naitawag nga sa atin na meron tayong mga kababayan na kasalukuyang nagtitipon-tipon dito sa tapat ng Dole at sa nakikita naman natin peaceful naman sila at naglalabas lang sila ng kanilang mga inaing tungkol doon sa kanilang mga hinihiling sa gobyerno na dagdag sahod at maliban lang naman doon wala naman silang ginagawang ibang nakakapinsala sa ating kapwa o sa ating paligid. So generally peaceful naman tayo dito sa AOR natin. Ipagkatap ang Cebu City Police Office ug mga police personnel aron magpabilin ang kamalinawon sa palibot. Arnold Bustamante, CCTN. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, Santo Lunes buhon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.
Discover the beauty of the Philippines.